Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, sa akin po, Madam, space P. Lagyan mo na lang din ng space sa dulo. Ayan, pwede ka mag-message dyan para mag-inquire ng personal reading. Yan yung Facebook page namin. May mga admins ako mag-assist sa'yo. Simulan na natin. Sa mga gusto magpa-personal reading, if you're only willing to wait, ha? Pa-comment na lang dyan sa baba. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Let's start what we have here for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Sana mag-comment kayo guys. Kahit heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Love is here, followed by the heartbroken. Healthy choices is at the bottom of the deck. Okay, for what I can see here, pwedeng there's someone na parang mahal mo yung taong to pero pwedeng nagkakaroon ng separation sa inyo ngayon na naging dahilan kung bakit nasasaktan ka. For some of you, you are focusing sa sarili mo. Pero kahit nag-focus ka sa sarili mo, hindi ka pa rin, yung iba hindi ka pa rin makamove on totally sa person na ito. Kasi mahal mo siya You are attracted sa kanya and parang hindi mo siya maiwasang hindi manotice, mapansin. Parang feeling mo laki na nawala sa'yo because nung nawala tong person na to, like part of you is nasa kanya na Alam mo yun, parang mahal mo siya, gusto mo siya, and masakit para sa'yo yung nangyayari sa inyong dalawa. Sino ba to person na kakonect mo pagdating sa love? Pagtingin ko sa time, actually, I just saw the number 222. So, that could be an angel number for you. And you do have here the palm tree. Masyadong matigas tong person na to. Pwedeng ang focus niya is yung stability niya. The Cupid's arrow is here. Nagdadalawang isip siya or nagkakaroon siya ng hesitation sa ngayon regarding sa inyong dalawa kung kung itutuloy ba or magkakaroon ba ng union or what sa inyo. Maybe mas malaki yung chance na kaya siya umiiwas or lumalayo. It is because you do have your girl with a snake. So, pwedeng there's another person na involved dito sa connection ninyo. Masakit para sa'yo na nagkakaganyan siya. Yung parang nagkakaroon siya ng hesitation sa'yo. Kasi gusto mo ng connection talaga sa inyo Gusto mong magkatuloy-tuloy itong connection na to. Gusto mong, you really do love the person. Mahirap siyang kalimutan, mahirap siyang bitawan. Pwedeng number 1 na napakaganda sa person na to, yung pwedeng naparanas or napa-experience or naipakita niya sa'yo kung ano yung partnership, ano yung kumbaga ano yung feeling na parang pwedeng, alam mo yan, nagkaroon ng partnership sa inyo and then yun yung number 1 na nagustuhan mo dito sa taong to, doon sa ano siya as a partner. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You do have your passion. Yeah, you really do love this person. Mahal mo siya. And I feel like there's a lot of jealousy na nararamdaman mo sa kanya or
medyo napanghihinaan ka ng loob ngayon, maybe kasi, lalo na if there's another person, di ba? May kakonek siyang iba, tapos parang, andun yung nagsiselos ka, pero parang wala kang magawa regarding doon, and, and tendency, ang magagawa mo lang ngayon is to blame yourself, kumbaga sisihin yung sarili mo kasi ganito, ganyan, and then, I feel like wala ka ring enough confidence para humarap or makipag-connect dito sa taong ito. Parang you feel like wala kang laban or hindi mo kaya. Basta mahal mo lang talaga siya. Okay? Wait lang. Masyadong maraming card yung lumabas. Emotion ng taong ito para sa'yo. Yeah. You do have your separation. So, there's an ending na nangyayari sa inyo. Separation. And the seduction is here. So, this is a third-party situation. There's definitely a third party here. At ito yung nagiging dahilan kung bakit lumalayo or umiiwas talaga yung taong to sa'yo. Ano yung pinaka-emosyon niya sa'yo? Wala akong nakikita honestly eh. Ang mas nakikita natin dito is with the date here, your person is busy flirting or communicating with, the person na nararamdaman niya na gusto niya kausap, kasama. And that could be the person, nakakonect niya na isa pa. Mas gusto niya yung kausap or kasama. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? You do have your hand of cards and sunglasses. I feel like you are the one na parang magi-stalk dito sa connection na to. Like, you can't help but to, mag-expect pa rin sa person na ito. Like, magte-take ka pa rin ng risk kahit alam mo na medyo malabo, medyo mahirap. Nandun yung, gusto mo maging masaya and you feel like itong person na ito yung makakapagpasaya sa'yo. But, the person nakakonect mo could be the person in the past. I'm really, really, really sorry to say this, pero nakikitaan natin siya na hindi na kasi siya interesado sa'yo. And what is the advice for you, Spirit Guides, Angel Guides? You do have your cassette and the Sword and Rose. So, the advice for you is, kung ayaw mo na paulit-ulit na pangyayari, or paulit-ulit na explanation, or sasabihin sa'yo ng person nito, maririnig mo sa kanya, etc., etc., well, the advice for you is to cut the person off. I-cut off mo na lang siya. Lalo na kung yung iba sa inyo, alam mo na yung totoo. Kung nakita mo na yung totoo, sinabi niya na sa'yo yung totoo. No? You have to focus on a new beginning, new chapter of your life without this person. Kasi ito na yung moment na parang, as you can see dito sa picture, you do have your the coffin. It's like, katulad ng literal na coffin or ipapakita ito as death, kamatayan. May mga bagay na hindi na mababalik. And nandun yung dapat i-accept mo na lang. The Grim Reaper is here. The relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. Yun lang yun. You have to accept, move on, focus on a new beginning. Maaaring nawala siya sa'yo. Masakit kasi maraming memories yung iba sa inyo. Pero may mga bagay talaga na mahirap na ibalik. Kailangan mo na lang tanggapin. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.